Ito mga ka-real, may dumating na isang electric fan kanina. Dati daw na ginagamit nila ito, pero nung gagamitin na ulit nila, ayaw nang gumana. So check upin natin ang electric fan na ito. Ibaba lang natin sa stand at nang maipapang sa lamesa. Ito. Gamitan natin ng tester. Ilagay natin sa times 10 yung multimeter. Nakaset sa times 10 ng ohmmeter. Tingnan natin kung gumagana yung tester. Pagdikitin ng dalawang test tube. Ayan. Accurate na, gumagana. Ikabit lang po yung dalawang test tube sa dalawang terminal ng AC plug. Tapos pihitin natin itong selector switch. Lagay natin sa number 1. Yan. Walang resistance na nasukat. Number 2, hindi po nagdi-deflect yung meter pointer. Sa number 3, ganun din. Walang deflection. Open circuit po ang electric fan ito. Simula dito sa plug, walang nasusukat na resistance doon sa circuit ng electric fan na ito. Ang suspect po natin ay simula dito sa plug, papasok hanggang doon sa motor. Isa-isahin natin para makita natin ang posibleng problema. Kahit po isaksak natin ito sa outlet, hindi po ito gagana. Subukan natin. Ito. Ayan. Kahit anong pihit po natin dito sa selector switch, wala pong ugong, walang vibration. Open circuit po talaga. Walang reaction. Okay, bunutin ulit. Kailangan natin buksan doon at makita natin yung loob. Shoutout po muli sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Sa mga masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Lalong-lalo na kina Sir Joey Epistola ng Pangasinan, Kenneth Cañete ng Sarabia Negros Occidental, Ali Salua ng Basilan, 925, Jamal Boy ng Malaysia, Betong Cobias, Agpagi, 2945, Sir Jun, Niel Manse ng Binyan Laguna, Bobby Redobla Rehero ng San Ildefonso, Bulacan, Edgardo J. Atlato ng Bataan, Gani Pitilla ng Pangasinan. Ganon din po sa lahat ng aking mga silent viewers dyan. Alam ko po naman na nanonood kayo kahit hindi po kayo nagko-comment. Maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout po sa inyo lahat dyan. Okay, ito, nabaklas na po natin yung cover. Sunod po natin gagawin ay i-check po natin yung linya ng AC plug papunta dito sa motor. Tingnan natin kung may problema. Baka putol ang linya simula dito sa plug papasok ng motor. Ikabit lang po natin itong isang test probe dito sa dalawang terminal ng AC plug. Ayan o, pinag-short na po natin yung dalawa. Tapos tingnan natin dito sa line 1. Ang line 1 po ay yung linya simula dito sa plug papunta dito sa common terminal ng switch. Ayun, nakita nyo yun. Ito yung kulay blue. Yung kulay brown ang line 2. Papasok ng motor. Ito po yung common line ng motor. Itong black. Ito. So, tingnan natin yung line 1 ng AC cord kung may putol. Pansinin yung meter pointer. Ayan. Nag-deflect sagad sa 0. Ibig sabihin ay may continuity po yung line 1. Nananatiling nakakabit po yung isang test probe dito sa dalawang terminals ng AC plug. Then, sundutin natin itong line 2. Nakita nyo? Nag-deflect pero hindi sagad sa 0. Ibig sabihin, walang continuity. May nasusukat na resistance pero walang continuity. Ang continuity po ay yung tinatawag natin na linya na shorted. Yun po ang may continuity, dapat sumagad po dito sa 0. Ganito. Yan, dapat ganyan. Pag pinagdikit ang dalawang test probe, dapat ganyan na masukat kung may continuity yung line 2. Sundutin natin. Yan. May nasusukat siya na 100 ohms times 10, 1,000 ohms. So 1,000 ohms yung nasusukat. Ibig sabihin may resistance na nasusukat dahil naka-switch on po yung switch. Para mas maganda, i-off natin yung switch. Yan. Tapos sundutin ulit natin. Ayun, nawala. Ibig sabihin ang nasusukat po dito kanina ay yung resistance ng windings. Pero yung continuity ng line 2 simula sa plug papunta dito sa kabilang dulo connected sa common terminal ng motor ay putol. Ayan, wala pong connection. Diyan natin mapapansin na putol po yung line 2. Yung line 1 meron, ito. Yan, nakita nyo? Shorted yan. Kasi isang linya lang ng wire yan. Simula dito sa plug, papunta dito sa kabilang dulo na connected sa common terminal ng switch. Ayan. Ulitin natin dito sa line 2. Wala talaga. So, putol po yung isang linya ng line code. Yung line 2. Ito. Hindi natin alam
kung nasaan banda. Dahil mahaba po ito, hindi natin makita dito. Tingnan natin kung nasaan yung malambot na parte. Baka nandoon ang putol. Yan, sunsunin lang natin yan. Kung may nasalat tayong malambot, posibleng doon. So wala naman, wala rin pumutok. Hanggang dito. So wala tayong napapansin dito na may pumutok or malambot na parte. Posibleng nandito lang sa puno nito. Tingnan natin kung alin yung naalog. Ito matigas. Ito medyo maalog. Yun, hindi lang naririnig pero nararamdaman ko na kalog ito. Tingnan natin itong kalog. Kahit sa line 1, wala. So, kahit dito sa common, wala. Ito na nga ang may putol. Yan, malambot. So, nandito ang suspect natin sa puno nito. Para ma-sure na ito lang ang problema, tingnan natin kung may continuity yung mga windings. Simula dito sa common, papasok na ng motor ito. Ito. Ito yung line 2. Ito yung common ng motor. Itusok yan dyan. Tapos, ito yung mga speed terminal, 1, 2, and 3. Sundutin natin. Pag pumalo ito, ibig sabihin buo po ang motor. Ayan. Gumalaw ang meter pointer. Number 2. O, may resistance na nasukat. Sa number 3. Okay, may resistance. Buo po yung motor. Nandun lang sa kable. Ngayon, hanapin natin kung saan banda. Ganito po hanapin. Pag nagputol tayo, huwag isagad dito sa puno. Baka buo ito. Lagyan natin dito ng allowance. Ganyan. Para kung sakaling buo ito, pwede pa natin ibalik. Dito tayo. Yan. Tapos, biyakin lang natin ito at nang makuha yung dalawang linya. Balatan yung dalawang dulo. Ayan. Tapos ikabit natin sa dalawang test tube. Yung dalawang terminal ng AC cord. Ito. Ganyan. At pihitin natin itong control switch. Number 1. Ayun, nakita nyo na deflect. Number 2. Ngayon, number 2. May resistance. Number 3. Meron pa ring resistance. I-off natin. Okay. So, ang problema po ay nakita na natin. Wala dito sa papasok, kundi nandito lang sa plug. Ang gagawin po natin dito ay papalitan lang po natin yan ng AC plug. Okay, ito na mga kariyan. Hindi ko na pinakita kung paano magkabit ng AC plug kasi madali lamang po yan. Sa mga hindi marunong, comment lang kayo sa baba at ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit nito. So, doon sa mga nagsasabi na bakit ganito daw ang nilalagay ko na AC plug sa mga electric fan, samantalang mahinang klase daw ito. Kung mapapansin ninyo, ang amperahe po na nakalagay dito ay 3 amperes, 250 volts. Yan po ang kakayahan ng AC plug na ito. Kaya, pwede po nating pamalit yan sa mga AC plug ng electric fan. Dahil ang electric fan po ay hindi aabot ng 3 amperes. Kayang-kaya po ng AC plug na ito ang mga electric fan. Bago subukan ay, lagyan muna natin ng LC. Yan. Ilagay natin dito sa stand niya. Tapos isaksak natin doon sa outlet. Ayan. Then pihitin natin sa number 1. Ayan. Gumagana na mga kariyad. Number 2. Number 3. Gumagana. Okay. Ganyan lang po. Ang naging problema ng electric fan na ito na ayaw gumana. So kung sakaling ganyan po ang problema ng electric fan nyo, ayaw gumana, baka sakaling sa kable lang po or sa AC plug lang ang problema, ganyan lang po ang pag-repair. Paki-like and share naman po ng video na ito at nang malaman din ng iba, ibahagi natin ang ating kaalaman. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo. Ito po ang ating munting channel. Real life, Big X, real vlog. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.